Ephesians chapter 1. Medyo lalagyan mo natin ang konting pag-aaral dito, sapagkat dito ay may mga katotohanan. Sa chapter 1 pa rin po tayo, no? Dito po tayo magsisimula sa verse 15. Noong nakaraan nga, na magkaroon tayong konting review, may mga dalawang bagay tayong nakuha rito. Yung mabuting balita, sabi, verse 13, kayo may naging bayan ng Diyos nang kayo'y manalig sa Kanyang matapos ninyong marinig. Number 1, ang salita ng katotohanan. Yun yung mabuting balita na nagdudulot ng kaligtasan. Mahalaga po ito, no? Yung salita ng katotohanan. The word of truth. Tayo rito. NIV rin, yung pakibasa nga yan, Tay. Yung sa ano na yan. In whom we also trusted after that we heard the word of truth, the gospel of Jesus. Yan. You heard, sabi riyan, dito sa NIV, the message of truth. Dito naman, the word of truth. So, yun yung message. Ano daw po? The gospel of your salvation. When you believe nang kayo ay nanampalataya, anong ibig sabihin mga kapatid? Ikaw ay tinatakan ng seal, the promise of the Holy Spirit. Ano ang Holy Spirit? Sabi sa NIV sa English, who is a deposit. Matindi, no? Ang Espiritu ang katibayan. Dito mga kapatid, I think mas maganda ang pagkakatranslate ng NIV. Verse 14, paano ba? The earnest of our inheritance. Medyo malalim yung pagkaka-English. Dito mga kapatid, maganda, it is a deposit. Ayan ha. Guaranteeing our inheritance. Deposit lang po yan until the redemption of those who are God's possession to the praise of His glory. Siguro naman na intindihan natin salitang deposit. Ano? Something na pinauna. Sa business-wise, walang bagay na hindi hinihingi ng deposit, di ba, mga kapatid? No? Ano ba ang deposit? It is a guarantee. Halimbawa, may uutang ka, o meron ka kukuning appliances, o kotse, o anong pamambahay, na yung pagdideposit mo, mga kapatid, pinapakita nyo yung willingness mo, guarantee mo, para doon sa next step. Amen po. So sabi rito, yung Holy Spirit ay deposit mo yan, ha? Guarantee mo na makakamit mo yung redemption. Yan, pinag-usapan na natin nung nakaraan yan. Ang Holy Spirit ay malalaman mo mga kapatid na yan ay sa Diyos kapag yung nasa puso mo, yung nasa isip mo, ay talagang puro sa Diyos na. Ay simple, kapag very obvious naman. Wala kang ginawa, kung isipin ko, yung kakainin mo. Hindi na sinasabi natin, paulit-ulit na lang. Kung kakainin mo kung ano yung daramtin, di ba? Sabi ng Panginoon, ay wala. Yan ay mga bagay na iniisip ng walang pananampalataya sa Diyos. Sabi, huwag ninyong isipin kung ano yung kakainin, daramtin, kapagkat yan ang mga iniisip ng mga taong walang pananalig sa Diyos. Ako, medyo masakit po yun. Pero dito mga kapatid, gano'n din naman na sinasabi ng mga nakarinig na hindi mo na kailangang isipin yan. Bakit? May guarantee na. Nilagyan lang muna ng deposit. Pag sinabi nilagyan ka ng deposit, ibig sabihin, kumikilos, gumagana na ang Diyos sa iyo. Not fully, kasi deposit lang yan, until you reach the full redemption. Maalalaman natin kung bakit yan. Ito na, sa verse 15. Sabi rito, kaya nga mula nang mabalitaan ko ang tungkol sa inyong pananalig sa Panginoon Kristo at sa inyong lahat ng hinirang na walang humpay ang pasasalamat ko sa Diyos para sa inyo, inaalala ko kayo sa panalangin. Naku mga kapatid. To you. Also, we're including Christ, when you hear the message of truth, when you believe, you were marked, chapter 15. For this reason, ito raw dahilan, mula raw nang marinig ito ni Paul,
yung dalawang bagay? Faith and love for all God's people. Ito na, banggit ko na nakaraan. Ano ito mga kapatid, yung dalawang ito? Ito po yung greatest commandment. Tuloy nga. Yun po yung greatest commandment. Kasi yung iba sinasabi hindi sa Old Testament. Alam nyo, mga bagay na patungkol sa Diyos, eternal po yan. Amen? Ha? Tatandaan natin, yan po ay eternal. Hindi yan nadadagdagan. Hindi po yan nababawasan. Tuloy lang kayo. Naintindihan po ninyo? Ano yung dalawang bagay na eternal? Yung greatest commandment, hindi po yan nababago. Ano yan? Pagmamahal sa Diyos, sabi rito, pananalig at sa inyong pag-ibig sa kapwa. Palagi na lang ganun yun. Hindi po yan nagbabago. Kaya nga greatest commandment. Diba? Tinanong ng Panginoon sa Kristo dyan, ano daw ang greatest commandment? Yun din ang sinabi. Pag tinignan mo nung panahon ng paglalang, yun din naman yun. Kung alam mo na nilalang ka ng Panginoong Diyos, hindi mo ang Diyos. Pero hindi po yung ginawa ni Cain. Dahil hindi niya minahal yung kanyang kapatid, pinatay ka niya. So makikita ninyo yung violation, yung pagsunod, hindi po yan nagbabago. Since day 1, ng paglalang, hanggang day 6, sa paglalang ng tao, hindi po talaga nagbabago yung konteksto niya mga kapatid. Kaya mga kapatid, dito sa amin bilang lingkod ng Diyos katulad dito, wala po kaming ibang kagalakan kundi masunod po yung dalawang kasi. Kasi yan yun po yung summary. No? Yun po yung summary ng kabuuan ng kautusan ng Panginoon. Magawa lang ninyo yan mga kapatid, okay na. Wala nang question dyan. Hindi mo na kailangan isa-isahin pa yung 613 laws. Ang dami no. Yun ang isa-isahin mo. No? Yun yung literal. Pero dito, hindi mo na kailangan ng literal. Basta marunong ka magpahal sa Diyos, mahal mo yung kapwa, everything follows sunod-sunod na po yun. Sino magpapaalala sa iyo? Yung Holy Spirit. Kapag may nagpapaalala sa iyo, ibig sabihin yung Holy Spirit na sa iyo. Pag wala nagpaalala, sorry na lang. Wala. Kaya ito ang ipinagpapasalamat. No? Hindi pinagpapasalamat, uy, yumaman kayo, uy, nakaganito kayo, tagtagumpay kayo. Wala po yung mga kapatid. Ito yung bahagi lamang ng blessing ng Panginoon. Verse 16, walang humpay ang pasasalamat ko sa Diyos para sa inyo. Siyempre naman, inaalala ko kayo sa aking panalangin. At verse 17, at hinihiling sa Diyos ng ating Panginoon sa Kristo, ang dakilang apa, na pagkalooban na kayo ng alin. May dalawa lang yan. The spirit of knowledge and wisdom, and dalawa yung tek. Spirit of wisdom And revelation in the knowledge of spirit of wisdom and revelation in the knowledge of Him. Sabi rito, may dalawang bagay lang na dapat nating pagtuunan. Pagkalooban ng Espiritu ng karunungan at tunay na pagkakilala sa Kanya. Ano ba ang knowledge? Knowledge, yung accumulation po yun, pagkasama-sama ng lahat ng pwede mong matutunan sa daigdig. Ano ang wisdom? Ang wisdom po ay ang tamang paggamit ng lahat ng knowledge na nakuha mo sa daigdig. Minsan may taong matalino pero hindi siya wise. Hindi niya alam kung paano gagamitin. Parang ano yan, parang pera. Okay. Iba ang mayaman sa mahirap. Yung iba, nakakatawa lang, gusto nilang yumaman. Ang tanong, pag yumaman ka ba, marunong ka bang gumamit ng pera? Tinanong po ninyo yung mga nananalo sa suga. Nanalo sa loto, nanalo sa... Karamihan po dyan ay mahirap. Wala po ko nabalitaan na milyonaryo nananalo sa loto. Kasi tumanda sa loto, mahirap umasa. Lahat po ng nanalo sa loto,
sa aking pag-iimbestiga rin pag-ano, wala na po sila ngayon. Yun ang panalunan nilang milyon, wala na po ngayon. Naubos. Naubos sa sugal, naubos sa pag-lalamierda, naubos sa pagkain, naubos. Hindi. Meron silang wealth, pero wala silang wisdom. Paano nila gagamitin yun? Yun ang danger po. Naintindihan po ninyo. Hindi katulad nung dati ng mayaman. Sila, hindi nila alam kung paano ang maghirap kasi alam nila kung paano gagamitin yung kayamanan. Wisdom, mga kapatid. Paggamit sa tama na mga bagay na nasa poseso natin. At para makuha mo yan, kailangan mo yung magbigay. Sino magbibigay? Pagkalooban niya ka ng espiritu ng karunungan at ano rin ang pangalawa, huwag ninyo kalilimutan at tunay na pagkakilala sa Kanya. Iba po yung revelation patungkol sa Diyos, iba po yung wisdom patungkol sa nangyayari sa buhay. Magkasama po yan. Hindi po yan magkaiwalay. Ibigyan ko sa inyo ng isang. Bakit si Abraham nung panahon na yun? Mayaman na po siya. No? Mayaman na po siya. Meron na po siyang kaya. In fact, sabi ng history, si Abraham o si Abram ang isa sa pinakamayamang tao nung panahon nung nandun pa sila sa Middle East. Tama? Karamihan po nung mga taong nakatira po, ito po ay sa bansang Iraq, no? Mesopotamia, mga kapatid. Yung Mesopotamia, mga kapatid, alam ba ninyo sinasabi ko na bansang yan? Magkakatabi po yan sa Middle East, Iran, Iraq, Saudi, nasa Middle East po yan. Bakit nasa Middle East? Kasi po yung Torre ng Babel. Alala niyo yung Torre ng Babel natin? Alala niyo? Doon po itinayo yan sa Iraq, sa Mesopotamia. Pag nagpunta po kayo doon, meron pa purong natirang bahagi ng Torre ng Babel. Kasi gumuho po yun. Yung pinagtayuan, napakalaki po. Na madaling salita, yung unang tao, doon nag-concentrate. Ano ba ang kasalanan ng unang tao? Aabutin nila ang langit. Pero, sinawata sila ng Panginoon. Ang ginawa ng Panginoon? Dahil isa lang puno ng language. Amen? Yun ang danger nun eh. Imbis na sila ay magpasalamat sa Diyos, nagkonsyaba sila, kinontra nila ang knowledge and wisdom ng Panginoon Diyos. At ang isa sa katunayan, gusto na lang yung langit ay para sa Diyos. Gumawa sila ng tore para abutin nila yung langit. Pero hindi nga umura at nakita nila na hindi tama yun. Na yung karunungan, pag walang wisdom, kapahamakan ang tuloy. Hindi ko mga kapatid, ha? Ang karunungan, kapag walang sapat na wisdom, o tamang paggamit nito, ay nauwi sa kapahamakan. Diba? Para sa Pilipinas, napakaraming matatalino. Amen? Saan ginamit? Sa korupsyon. Ano nangyari? Karamihan dyan, abogado, diba? Karamihan dyan, may matataas ang pinag-aralan. Pero walang wisdom, mga kapatid. Imbis sa gamitin, sa kabutihan, kapakanan ng marami, sinarili, wala nga wisdom. At ito ang nagpahamak sa kanila. Inuulit-ulit lang po ng tao sa ngayon ang nangyari noong unang panahon. Kaya ito'y nagwa-warning sa atin. So ano nangyari? Ang ginawa ng Panginoon, para mawala ang wisdom, anong ginawa? Para hindi na pinag-iba-iba yung language. At kung hindi na sila nagkaintindihan, ang kanya-kanya na. Doon po nakatira si Abraham. Mayaman po siya. Kaya lang ang problema nung time na yun, wala pong nakakakilala sa kanila patungkol sa Panginoong Diyos.
Naintindihan niyo mga kapatid? Kaya nga dito sabi, bigyan kayo ng wisdom. Ano yung pangalawa? Makilala ninyo ang Diyos. Ayun. The revelation in the knowledge of Him. Ito talaga kung tutusin, hindi naman ito sekreto. Ito ay dati na. May dalawang bagay. Amen? Ano yung dalawang bagay? Spirit ng wisdom. Tapos gagamitin niyo ito para makilala mo ang Panginoon Diyos. Ibig sabihin, whatever na meron ka, be sure na gamitin mo ito para sa pinaka magandang at hikain. Ano yun? Makilala mo ng lubusan ang Panginoon Diyos. Minsan nga mahirap kang intindihin. No? Kasi ko naranasan ko nung ako nagtatrabaho. Okay. Nalala ko nga. Siyempre, graduate ako ng college. Wala nang gumraduate ng college na may 2 degree, no? Kasi nung third year college ako pumasok sa isip ko, sabi ko, hindi po, gumraduate ako ng 2 years. Pag graduate ko ng 2 years, tutuloy po ako ng isa, industrial technology, yung nga yung automotive. Tapos naisip ko, paano kaya may kumuha sa akin, substitute teacher. So, wala akong ano sa education. So, ang ginawa ko, nag-aral po ko ng education. Hindi ko po namalaya, nagsabay po pala. Nag-aral po ko doon sa eskwela namin, nag-aral ako ng TUP. Sabi ko lang doon sa registrar, ma'am, pwede po ba humingi ng, ang tawag doon yung record? Bakit? Mag-i-enroll po ako sa TUP. Wala namang alam yung TUP na po ay third year din dito sa school. So, sabay po yun. So, ang hangad ko, so, gumraduate po ko ng 4th year, dalawa po ang ano, industrial education, tapos industrial technology, dalawa. Hindi ko rin po akalain na magkagawa. Pagkatapos, nag-masteral po talaga ako. Kasi gusto ko maabot yung doctorate degree. Tapos ka naman doctorate, no? Doctorate degree. Eh, di okay naman. Wala naman akong problema sa grades. In fact, hindi naman sa pagmamayabang. Ako yung nag-top 1 doon sa education. Pero hindi ako hindi ko kinisiguro. Palagi na sinasabi ng kaklase ko doon, uy, lagi ko palang hindi ako kinikibo. Kasi wala naman sa akin. Kasi ang iniintindi ko, baka kuha ako ng board exam. So, naipasa ko naman ng board exam ng teacher. Tapos, graduate ako ng college, nag-master naman ako. Pero doon ko na-realize, tinawag ako ng Panginoon. Inalis ako dyan. Sabi sa akin sa school, bakit ka nag-resign? Kasi hindi po ako nag-retire, nag-resign. Permanent po ako Permanent po ako sa school. Malaki po ang sweldo. Pero doon ko nakita mga kapatid na merong gagawin ng Diyos. So iniwan ko nga yung pagtuturo, yun, pati nga magulo ko, question ako nun. Tapos 2 years ako nabuhay na walang pera. Walang trabaho. Pero ang kapal ng mukha ko, dahil niligaw ko si Christos. Wala akong trabaho, wala akong pera. Kaya nung kakasal kami nito, sabi ko sa magulang ko, mahal ko po ang anak ng Diyos, pero honestly, hindi ko po alam kung paano ko po siya bubuhayin. Kasi nga, wala naman akong trabaho. Wala rin naman akong offering masyado dun sa Pero yun nga sinasabi ko rito mga kapatid. Ngayon ko rin na-realize, pag inalis ka ng Diyos dyan, may karunungan ka pero walang wisdom. Style, bibigyan ko ng wisdom. Pangatlo pa pala, habang ako po ay nag-aaral na sa dalawang eskwelahan, nag-Bible school pa po kami. Doon, pinapasok ko yun. Bali 3 po ang pinag-aaralan. Yung iba, akala ko hindi ako nag-aral sa Bible school. Nag-aral din po ko, kaya lang kami ay tutorial. Tapos gumraduate po kami within 6 months. Ang certificate ko ay napakalaki, ganun kalilit mga kapatid. Nakalagay doon. Tapos in 1988. So wala ko lang po nakakaalam doon na may ganun. Sabi nga ng isang teacher dito, yung nagkaano dyan, pero kung saan dyan kaya siya, sabi niya, halika, sabi niya, mag-aral tayo ng doctorate in theology.
po, sabi ko gano'n, sakit sa ulo. Ikaw na lang, sabi ko gano'n. Kasi may nag-aaral din naman kami. Oo, graduate na. Yun, di ba si Pastor yung matanda? Yung isa yung medyo bata. Yung medyo bata, yun yung nakakausap ko. Siguro, siya na rin ang pastor. Wala na si Pastor namin siya. Ano? Matanda na yung matanda. So, yun yung mga kapatid. So, ang ibig lang sabihin, okay, marami tayong accomplishment, marami tayong pinag-aralan. Pero mga kapatid, iba yung i-guide ka ng knowledge and wisdom na galing sa Panginoon Diyos. At ang pinaka-direction nito mga kapatid, this time, di po ba, kapag tayo ay tinatanong, anong gusto mong maging paglaki mo? Ayan, tinanong ko rin nung nakaraan, di ba? Anong gusto mong paglaki? Pag tinanong ko kayo isa-isa mga katulad nga ng sweetheart ko, nurse to eh, pero hindi yun ang gusto niya. Pero naging nurse. Tapos naglingkod sa Panginoon. Lalo naman itong pangalawa. ano, sister? Teacher ka, di ba? Education dito. Pero saan napunta? Napunta sa IT. Si Sister Rika, education ka ba talaga? Hindi, ibig sabihin yung talaga gusto mo? O dire, mo. Anong gusto mo? Gusto ko journalist eh. Journalist. Oo. Kaya naging teacher ka ngayon. Ba, lalayo? Ang gagaling na mga pangarap na. Ikaw din, ano bang pangarap mo ng araw? Lawyer. Ha? Lawyer. Lawyer. Sige. Naging sa computer. Ang dahil. Ito, mechanical engineer po ito eh. Ano po ito sa TUP? Hindi rin ito eh. Ano napunta mo ito eh? Gusto mo ba talaga mag-engineer na naman? Ay, hindi rin. Oh, yun. Oo nga pala. Kasi kumuha siya ng pumasa. Yung isa nating kapatid ang hindi pumasa nun eh, no? Yung namatay, hindi siya pumasa nun. Pero matalino yun. Kapunta sa eskwela namin. Okay naman kasi namatay, may sakit. Ante, ano bang course yun ng araw? Hindi, noong araw, di ba? Kaya nila, Sylvia, mga ano. Anong inaano nyo sa college? Parang sama-sama kayo noon eh. Oo, nag-aaral po kayo sa college. Siya siguro na makakalaman sa hospital. Oo, kayo noong araw. Pero anong pangarap ninyo? Course sana na? Ang gusto na nanay ko, teacher. Teacher. Oo. Tapos, parang si Ate rin, ano? Hindi kung ano nung kinumada sa office, hindi rin naman na. Ibig sabihin, miss, yun na nga. Ang dami nating pangarap. Ang dami natin. Bakit hindi ka doon napupunta? Di ba? Hindi pupunta. Kung sino mag-lawyer, yung si attorney ngayon na naglo-lawyer, yun talaga gusto niya. At least, nasa Panginoon na kasi. Siya, yun ba talaga gusto niya? Nandiyan, Di katulad ng panahon natin, wala eh. Ako talaga piloto, gusto kong gusto ko mga kapatid. Pero nung sumakay ako ng aeroplano, buti na lang, di ako naging piloto. Para palang busan ang pera, napakasikip. Sabi ko, ganito, sabi ko. Hindi ako nasihan nung sumakay ako ng aeroplano. Ba't ganito? Parang kaming crowded dito sa loob. Yung pala, pag may pera ka, ito ka sa business, nakaunat ang paa mo. Sabi ko, pero there is something wrong. Tapos sabi ko, yung iba gusto ang tawag doon, stewardess. Yung pala, magtitinda na ng merienda doon sa magtitinda na pala ng merienda doon sa plano. Sabi ko, grabe naman. Yun lang pa, sasabihin nyo, ang tagal nyo na, tapos, alukoy ka ng merienda. Yun lang, sabi ko gano'n. Yun pala mga kapatid. Tama naman yun. Ang dagdag na ito, maraming pwedeng i-offer sa atin. To earn what? To earn money, no? Kayamanan, umunlad ang buhay. Pero makikita natin, kahit ang mayayaman mga kapatid, tila bigo sila. Sapagkat kahit anong bagay sa daigdig na ito ay hindi pwede makasatisfy sa nilalaman ng puso at isip natin. And now I realize mga kapatid, na kaya pala nagtatawag ang Panginoon. Mapalad niya ang tinatawag ng Panginoon sapagkat ang ibibigay niya by grace, no, ay yung makakasatisfy bilang isang nilalang ng Diyos. Amen.
Sabi nga nung isang napanood ko na naman, pagkalipas ng 100 taon, nakita niyo sa YouTube yun. Pagkalipas ng 100 taon, nakita niyo, natatawa ko, ito na naman. Pagkalipas na ng 100 years natin, wala na lahat. Eh, siyempre naman, wala na yung inipon mo. Sabi ko, yan, wala na yung bahay mo. Wala ka na rin. Wala na rin yung lahat ng mga anak mo. Patay na lahat eh. At ang tanong, para saan nga ang mga bagay na inipon mo? Yan yung mga kapatid. Eh sabi ko, hindi pa nga kami karamihan nga hindi nakakarating ng 100 years old. 50 pa lang, 40 pa lang, patay na. At saan nga na pupunta? Yun nga, wala kayong madadalang anumang sa libingan na inyong inipon sa daigdig. Kaya sabi ng Panginoong Diyos, ang ipunin ninyo yung kayamanang sa langit, yung hindi kukupas katulad ng kayamanan dito sa lupa. And that is wisdom. Amen. At doon ko na-realize na ang tunay na blessing pagpapala nasa Panginoon Diyos. Wala kang kinakailangang isipin, wala kang kinakailangang paghirapan. Just be yourself pagkatawag ng Panginoon. Makikita mo na dumadaloy na yung pagpapala ng Panginoon. Hindi mo kailangang mandaya, hindi mo kailangang manggulang ng kapwa. Just be yourself. Ayan na mga kapatid. Unti-unting darating. At doon ko na-realize, ganun ang nangyari kay Abraham. Okay, pinaalis siya doon sa Middle East. Pupunta siya sa isang lugar na hindi niya alam. Pero ang Diyos ang magbibigay sa kanya ng guidance. Kaya ito na nga eh. Kaya sabi rito, maganda, magkaroon kayo ng wisdom para yung pangalawang part matupad sa inyo. Ano yun? Makilala na yun ng lubusan kung sino ang Panginoon Diyos. Yeah. At tunay na pagkakilala sa verse 18, naway liwanagan ng Diyos ang inyong mga isip. Yan atin dito sa NIV. I pray that the eyes of your heart, eyes of your heart, may be enlightened in order that you may know the hope to which He has called you, the riches of His glorious inheritance in His holy people. Uy, napakaganda. Ito ang pagkakataon, ito'y kaluwalhatian inalaan niya sa kanyang mga hinirang. Sabi nito, kung gaano kasagana at kadakila ang kanyang pamana sa mga banal. Ito po yung original in Greek. Meron po akong translation dito. Ano daw yung mga kapatid? The inheritance. Para maalaman mo kung ano ang inilaan sa inyo ng Panginoon. Ito marami ang nagsitiwala rito. Ulitin ko rito ha. The riches of His glorious inheritance in His holy people. That the eyes of your heart may be enlightened. Yun po kasing, ito lang mabigat, ewan paano nyo maintindihan. Iba po kasi, ang Hebrew mind sa kasalukuyang mind po natin. No? Sa kanila, ang center ng being heart, wala naman po sa sentro yan, amen? Ang sentro natin sa ngayon, sikmura. Ito po sentro ng pagkatao. Pero sa kanila, ang sentro ng kanilang ay ang puso, hindi po ang isip. Pag sinabi sa kanilang, mag-isip ka, heart po ang tinutukoy. Sa atin, sa kasalukuyan, di ba? Distinguish po ang heart, ang mind, magkaiba. Sa kanila po, mga kapatid, iisa lang yan. Kaya nga yan eh, love God with all your heart, with all your soul, with all your strength. Kung tutusin, pag tinignan niyo yan, iisa lang po ang meaning ng soul, iisa lang po ang strength, iisa lang po ang ibig sabihin ng mind, ng heart. Hindi po yan nagkikipalay. Kaya dito, nakasulat mga kapatid, nakasulat, the eyes of your heart.
kung tutusin, hindi naman nakakakita yung heart. Ano nakakakita? Itong nandito sa isip mo. Yun. Sabi nga ng science, lahat ay pinaprocess sa utak. Diba? Yung feelings, yung emotion, papasok lang sa utak. Yun po yung modern version. Pero yung older version, pa nagbabasa po kayo ng Biblia, ito lang mabigat. Wala pa kasi ang psychology nung time na yun. Pag sinabing heart, ito po yung kabuuan ng